Ika-78 kabanata, sa pagpapatuloy. Sa malawak at madugong labanan, makikita ang mga sundalo ng Blood Demon na nakatayo ng tuwid at puno ng pagmamataas sa harap ng mga bumagsak at naghihingalong mandirigma ng Heavenly Demon Sect. Masusumpungan sa paligid ang bakas ng marahas na digmaan. Seryosong napatingin si Mayong Hyan sa unahan habang ang kanyang mga kilay ay nagtatagpo sa matinding pag-aalala. Sinabi niya sa kanyang isip na kakaiba ang sitwasyong ito dahil kumpara sa napakalakas na pagsabog kanina. Ang kasalukuyang pinsala ay wala pa sa kalahati ng tunay nitong lakas, na tila may pinipigil ang kalaban. Sa kabilang dako, unti-unting humuhupa ang makapal na usok at alabok. Sa gitna niyon ay aninag ang figura ng ating bida na nakatayong tuwid, walang kakaba-kaba, at may hindi matitinag na tindig. Nang makita siya ng mga nakapaligid na kalaban, sabay-sabay na nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at kawalan ng kapaniwalaan, tila nakakita sila ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Nakangiti ng banayad ang ating bida habang pinapagpag ang kaunting dumi sa kanyang balikat. Kampante siyang nakatayo habang ang kanang kamay ay maluwag ngunit matibay na nakahawak sa kanyang putol na espada. Nang makita ang kalagayan ng sandata, lalo pang lumaki ang mga mata ni Bloodless Demon Emperor dahil sa pagkabigla. Naitanong niya sa kanyang sarili kung ano ang misteryo sa espadang hawak ng binata. Nanlaki rin ang mga mata ni Blood-Crazed Demon at napasigaw siya sa matinding pagkabigla habang itinuturo ang sandata. Sinasabing iyon ang Red Dragon Divine Sword na matagal nang nawawala. Tiningnan ng ating bida ang kanyang putol na espada nang may malumanay na tingin. Pagkatapos ay lumingon sa kalaban at nakangiting sinabi na delikado ang nangyaring iyon. Idinagdag niya na kung nahuli pa siya kahit kaunti sa pag-ilag, matagal na sana siyang nasa kabilang buhay. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang sandata dahil nagawa nitong harangin ang ganoon kabilis na pag-atake. Sa sobrang galit ng Blood Demon sa narinig na pagiging kampante ng binata, marahas na namula ang kanyang mga mata at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya sa kanyang isip na sobrang bumaba na ang kanyang panloob na enerhiya at naitanong kung napasobra ba siya ng paggamit ng lakas sa naunang laban laban sa 8 demons. Dagdag pa niya sa kanyang sariling konsensya, habang pilit na pinapakalma ang kanyang naghahabol na paghinga. Na upang mabilis na masupil ang mga naunang kaaway ay 5 beses niyang sunod-sunod na ginamit ang sword control. Ang pagkawala ng kalahati ng kanyang panloob na enerhiya sa mga sandaling iyon ay isang napakalaking sakripisyo at kapalit. Patuloy niyang naisip na bukod pa roon, nilipol din niya ang Heavenly Demon Ruler Squad at ngayon ay kailangan na naman niyang harapin ang lalaking nasa kanyang harapan. Napagtanto niya na maliban na lamang kung walang hanggan ang kanyang panloob na enerhiya. Natural lang na makaramdam siya ng matinding pagkapagod at maubusan ng lakas. Tumingin siya ng matalim sa ating bida habang sinasabi sa isip na samantalang ang lalaking iyon, kahit malubha ang mga sugat sa katawan at punit-punit ang kasuutan, ay napakarami pa ring natitirang panloob na enerhiya. Kinabahan siya sa pag-iisip na paano kung gumamit pa ito ng ibang uri ng martial art na hindi pa niya kailanman nakikita o alam. Winasiwas ng ating bida ang kanyang putol na espada sa hangin. Isang magaang na galaw na nagpaalon sa paligid, habang nakangiting sinabi na mukhang oras na para seryosohin na rin niya ang paggamit ng espada. Nangalit ang mga ngipin ng Blood Demon, lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg sa inis, habang sumagot at nagtanong kung ang tinutukoy ba ng binata ay ang putol at tila walang silbing espadang yan. Sa sandaling yun, ang putol na bahagi ng espada ng ating bida ay biglang napalibutan ng maliliit, maningning, at kumikislap na liwanag na tila mga alitaptap sa dilim. Ilang sandali pa, sa harap ng lahat, unting nabuo at humaba ang putol na talam dahil sa mga kumikislap na liwanag na bumabalot at nagdikit-dikit dito, na lumikha ng isang perpektong talam ng enerhiya. Nang makita ang mahiwagang pangyayaring iyon, napanganga ang mga sundalo ng kalaban sa matinding gulat, nanlaki ang kanilang mga mata at nawala ng salita ang marami sa kanila. Itinutok ng ating bida ang espada sa kanyang harapan ng may matikas na porma. Ang sandata ay nagliliwanag na ngayon na tila nag-aapoy sa purong kapangyarihan at napapalibutan ng maliliit na kislap ng banal na liwanag. Napangiwi ang mukha ng Blood Demon, na puno ng pagkamuhi at inggit ang kanyang ekspresyon nang makita ang ganoong antas ng kapangyarihan. Nakangiting sinabi ng ating bida, habang pinapanood ang reaksyon ng kalaban, na nagtatanong kung nagulat ba ito, at inaming maging siya ay nagulat din noong una niyang matuklasan ito.
Sa kanyang isip, biglang nagbalik-tanaw ang ating bida sa mga malalalim na bakas ng kamao sa pader na kanyang nakita noon. Naalala niya ang kanyang naging reaksyon na hindi niya matatalo ang kalaban gamit ang karaniwang lakas dahil sa siyam na suntok na yon, na bawat isa ay may nakatagong magkakaibang pinagsiksik na enerhiya. Pinagmasdan niya sa kanyang alaala ang mga bakas habang sinasabi sa sarili na kahit gamitin niya ang lahat ng martial arts na kaya niyang gawin sa mga sandaling yon, wala ni isa ang kayang hamarang sa mga kamao ng Blood Demon. Inamin niya sa kanyang sarili na kamangha-mangha ang martial arts ng kalaban at mas malakas ito kaysa sa kanya. Seryoso pa niyang naisip noon na hindi siya maaaring sumuko kay Red Moon, kaya kailangan niyang humanap ng paraan. Doon pumasok sa kanyang isip ang sword art ng Sword Emperor, partikular ang 7 galaw ng Sword Emperor's sword art, at naisip kung paano kung gamitin niya yon upang tapatan ang kalaban. Nagpatuloy ang kanyang alaala kung saan makikitang iwinasiwas niya ang kanyang espada sa loob ng isang lihim na silid. Naalala niya ang bawat oras ng kanyang pagsasanay sa espada at ang iba't ibang galaw na kanyang buong sipag na natutunan. Pinagsama niya ang malambot na pagwasiwas ng espada at bigla itong sinundan ng isang napakalakas na suntok sa hangin. Nang tumama ang puwersa ng kanyang suntok sa batong may bakas ng kamao, agad itong naduraj at nagkapira-piraso. Nabura ng kanyang bagong diskubreng lakas ang mga lumang bakas ng kamao sa pader, na nagdulot ng isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi dahil sa tagumpay. Biglang nagbalik ang eksena sa kasalukuyan nilang labanan. Magkatitigan silang nakatayo sa gitna ng field, kapwa nagpapakiramdaman sa susunod na galaw. Naiinis at may pagdududang sinabi ng Blood Demon na nagtatanong kung sinasabi ba ng binata na natagpuan nito ang totoong sword art ng Red Dragon Divine Sword. Nakangiting sumagot ang ating bida, may tiwala sa sarili at may ningning sa mga mata, na hindi lang niya basta natagpuan yun kundi ganap pa niya itong napag-aralan at naisabuhay. Winawasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa hangin, na lumilikha ng mga banayad na guhit ng liwanag, habang sinasabi sa kalaban na dapat itong magpasalamat dahil ito ang kauna-unahang nilalang na mamamatay gamit ang Red Dragon Sword Art na kanyang natutunan. Ilang sandali pa, sa isang kurap ng mata, mabilis na sumugod ang ating bida paabante habang nakatutok ang kanyang kumikinang na espada sa unahan. Sinalubong siya ng isang marahas at malakas na taga ng Blood Demon na naglalabas ng madilim na aura. Nagtagpo at nagumpugan ang kanilang mga espada na nagdulot ng malakas na bugso ng hangin, habang bahagyang umiwas ang ating bida sa pamamagitan ng isang maliksing pag-ikot ng katawan. Dahil sa biglaang paglihis ng puwersa, bahagyang tumilapon pa atras ang Blood Demon at napaungol ito sa gulat. Sinabi niya sa kanyang isip na nagtatanong kung anong uri ng kapangyarihan nito. Dagdag pa niya sa kanyang isip, habang patuloy sa walang katulad na bilis ng pagwasiwas ng espada ang ating bida, na sa unang tingin ay tila walang espesyal sa mga galaw nito, ngunit napakalambot at napakaliksi ng sword art na ito kaya wala siyang makitang kahit isang butas o pagkakataon upang makaganti. Agad na hinarang ng Blood Demon ang kasunod na pababang pag-atake ng ating bida gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit muli siyang napaungol dahil sa bigat ng puwersa. Isang mabilis, matalas, at diretsyong saksak ang pinakawalan ng ating bida patungo sa dibdib ng kalaban. Agad ding winasiwas ng Blood Demon ang kanyang sariling espada upang itaboy ang saksak, at muling nagsalubong ang kanilang mga pag-atake sa isang mabilis na pagpapalitan. Muli niyang naharang ang kasunod na paalang na paghampas ng espada ng ating bida. Sunod-sunod na hiwa at taga ang pinakawalan ng ating bida na may kasamang napakalakas na puwersang nagmumula sa kanyang panloob na enerhiya. Ngunit dahil sa karanasan ng Blood Demon ay isa-isang naharang ng kanyang sandata ang lahat ng ito. Habang hirap na lumalaban, sinabi ng Blood Demon sa kanyang isip na kapag malakas ang kanyang ginagawang pag-atake, ginagamit ng malambot na sword art ng binata ang kanyang sariling puwersa upang ibalik ito laban sa kanya. Ngunit kapag umatras naman siya upang dumistansya, mabilis siya nitong hinahabol at walang tigil na umaatake, kaya wala siyang kahit isang segundo upang makahinga. Makikita ang matinding pagkainis at pagod sa mukha ng Blood Demon. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo. Patuloy na sumusugod ang ating bida sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagtusok ng kanyang espada na tila walang katapusang ulan ng mga kislap. Sinabi pa ng Blood Demon sa kanyang isip na bagamat mukha itong pangkaraniwan, ang sword art na ito ay puno ng mahiwaga at hindi mauubos na kapangyarihan.
Iniwasan ng Blood Demon ang namumulang espada ng ating bida sa pamamagitan ng pagyuko, habang sinabi sa kanyang isip nang may takot na ito nga ang maalamat na sword art ng Sword Emperor. Sa isang hindi inaasahang pagliko ng talam, tinamaan sa tagiliran ang Blood Demon at napaungol siya sa matinding sakit habang napapaatras ng ilang hakbang. Napatingin siya sa kanyang dumudugong sugat sa tagiliran habang sinabi sa isip ng may kabiguan na nasugatan siya ng binata, at ang mas masakit pa ay sa isang simpleng labanan lamang ng espada laban sa espada kung saan nalamangan siya sa diskarte. Napangiti ang ating bida, kalmado ang paghinga, habang nakatingin sa nahihirapang Blood Demon. Sa matinding desperasyon at kawalan ng pag-asa, muli na namang pinalipad ng Blood Demon ang kanyang espada gamit ang natitirang lakas patungo sa ating bida upang tapusin ito. Ngunit mabilis at magaang lamang itong naiwasan ng ating bida sa pamamagitan ng isang bahagyang hakbang sa gilid, at sa bawog na lupa lamang bumaon ng malalim ang espada ng kalaban. Naiinis na sinabi ng Blood Demon sa kanyang isip na ngayong halos ubos na ang aking panloob na enerhiya. Imposible na para sa kanya ang muling gamitin ng sword control. Napansin niyang may espada ang binata samantalang wala na siyang hawak na sandata, kaya naisip niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang humanap ng ibang marahas na paraan upang mabuhay. Ngunit biglang nagulat ang Blood Demon nang makita niyang muling ibinalik ng ating bida ang nagliliyab nitong espada sa loob ng kaluban nito nang walang pag-aalinlangan. Naiinis at nagtataka siyang nagtanong kung ano ang ginagawa ng binata at bakit nito itinabi ang sandata. Nakangising sinabi ng ating bida, habang isinasara ang lock ng kanyang kaluban, na nagtatanong kung paano niya haharapin ang isang kalabang walang sandata habang may hawak siyang espada. Idinagdag niya na hindi siya kasing mura ng ibang tao na nanamantala sa kahinaan ng iba. Namumula ang mga mata ng Blood Demon sa matinding galit at labis na nainsulto sa narinig. Sinabi niya sa binata na lintik ito at tingnan na lang nila kung hanggang kailan ito mananatiling mayabang sa harap niya. Pinatigas ng ating bida ang kanyang ekspresyon, nawala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng determinasyon, bago nakangising sinabi na bago pa man mangyari ang sinasabi nito, titikman muna ng kalaban ang bigat ng kanyang mga kamao. Dito nagtatapos ang ika-78 kabanata.